Holy Spirit, the three in one God. You deserve the glory, Lord. Sabihin natin muli, magandang umaga sa iyo, Panginoon. Dakila ka, Panginoon! Hallelujah. Palakpakan natin ang malakas. Father God, I come to worship God.
ay manalangin. Dakilang Diyos na magkapangyarihan sa lahat, Ama, kami po ay lumalapit sa inyo sa umagang ito upang purihin at sambahin ka. Wala po kami ibang pinataas sa umagang ito. Ikaw lamang, Ama. Lord, dalangin po, Ama, na ikaw siya mauna sa buong maghapon ito, Panginoon. Dalangin po na patuloy kang kumilos at dumaloy sa umagang ito, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa lahat ng iyong gagamitin sa umagang ito na magbabahagi na yung mga salita na ikaw ang siya mauna. Itago mo sila sa iyong makapangyarihang kamay upang maipahayag ang mga salita mo na nais mong iparating sa bawat isa sa amin. Lord, salamat. Naniniwala kami, Panginoon, na bawat salita na aming marinig sa umagang ito, ito ay magbigay sa amin ng kalakasan sa aming spiritual na buhay. At Lord, aalis man kami sa lugar na ito, baon-baon po namin ang mga salita mo na nagbibigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw. Salamat, Lord God. Wala po kami ibang ninanais, kundi ang itaas ang inaginang pangalan. Sa tanging pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Ang hina ng palakpak. Isa ka po malakas sa palakpak. Hallelujah! How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Meron pa kumukontra? Pwede na pong umabas. We live together in unity, Lord. Hallelujah, to praise your name. It is like precious oil poured on the head, running down on the bird, running down on Aaron's bird, down on the corn of his world. Hallelujah, ang ipapagalitan, ang pagkukulit, ang iwanan sa Espiritu, sa amin ang araw Diyos. Hallelujah, hallelujah. It is good to praise your name, Lord.
Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pinatas. Ikaw lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng pabuhay. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy kang gumagawa ng himala sa aming kalagitnaan. Patuloy mong binabago ang aming mga buhay. Patuloy mo kami dinadala sa mainang na landas, O Diyos. Purihin ka. You deserve the glory. Hallelujah. Yes, Lord, you alone deserve all glory and honor and thanksgiving.
sa atin. Tawagin ko na po si Pastor Joey. Maraming salamat sa inyo. Ayan, good morning po. At syempre po, hindi po ako magtuturo ng iba. Amen. Dito lang. Dito lang po tayo para sasamahan tayo ng Diyos. Amen. Kasi kapag nagturo tayo ng wala dito, hindi sasama ang Diyos. Hindi rin tayo tutulungan ng Espiritu Santo. Amen. So, sige po. Kasi ang dami ng prayer kanina at akong magpipray po ako ay talagang maraming portion na ng ano. Okay na po yun. Tinatanggap ko na yung panalangin niyo po sa akin na yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay sasamahan po tayo. Buksan po natin ang ating Biblia kung meron, kung wala man ay makinig. Amen? Alam ko, papunin niyo kung ano yung sinare kahapon. Ano? Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Huwag muna tayo umalis doon. Amen? Tuloy-tuloy natin yung mensahe ng Panginoon. Na ibalang mo yung title o tema. Kasi sabi ni Pastor kahapon, nandito ba si Pastor? Yung mentor kahapon. Asawa ni Pastor Albert. Tama ba? Sorry. Hindi yun ang asawa ni, kaibigan pala ni Pastor Albert at asawa ni Pastor Tim. Pastor Tim. Magkaibigan tayo. Sorry. Okay po. Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Jesus did the will of the Father. Yun po yung tema natin para hindi na tayo malayo. Para maintindihan natin bakit sinabi niyang lumayo kayo ang mga gumagawa ng masama, sabi niya sa verse 23. Amen? Kasi maaari yun ang dahilan. Gumagawa sila ng ministry, but they are not out in the will of the Father. Yun talaga yun. Amen? Amen. Kasi kung gumagawa tayo ng ministry at nandun tayo sa kalooban ng Diyos, hindi ka pupunta ng impyerno. Maraming gumagawa ng ministry, pero wala sa kalooban ng Diyos, pupunta pa rin sa impyerno. And that's true. Amen? Alam niyo po, pag ako nagtuturo, seryoso po. Kasi nakasalalay dito ang ating buhay between heaven and hell. Kung magbibiruan po tayo dito ng pag-aaral, matulog na lang tayo. Sabi nga ni Pastor kanina, masarap matulog, pero mas masarap ang nasa devotion. Amen? Amen. Sige po, gusto kong basahin sa ating lahat sa NIV version. Sabi niya dito, from verse 21 up to verse 23, not everyone who says to me, Lord, Lord, will come, I will enter into the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never know you. Away from me, you evil doers. Kung titignan natin, yung ginawa nila okay naman eh. Tama? Nangaral kami sa iyong pangalan. Ikaw din nangangaral sa pangalan ni Jesus. Tayo din nangangaral sa pangalan ni Jesus. Nagpipray tayo, may gumagaling sa pangalan din ni Jesus. At possible, itong mga taong ito, nung humarap na sila kay Jesus, ito kasi yung yung sinasabi natin palagi ng mga pastor, na individual, tayo pong lahat ay haharap sa Diyos. Totoo po yun, hindi po yung biro. Eto, haharap na sila sa Panginoon. Panginoon, hindi ba kami nangaral sa iyong pangalan? Nagpalayas pa nga ng demonyo eh. Sa pangalan pa rin ni Jesus. Tama naman yun eh. Gumawa pa nga ng himala. In the name of Jesus eh. Minsan ganun din kayo eh. Ganun din tayo eh. At possible
possible po, itong mga tao ito, nasa loob ng church. Yung mga tao ito na humarap kay Jesus, in Matthew chapter 7, verse 21 to 23, nasa loob ng church. At yung mga nasa loob ng church, kapag hindi po tayo gumagawa ng ministry na nasa kalooban ng Diyos, magiging ikaw at ako, sasabihin din ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakakilala. Can you imagine that? Kaya titignan natin, Jesus did the will of the Father. Dapat ganun din po tayo. Amen. From chapter 1 hanggang chapter 4, ito po yung taon ni Jesus na 1 to 30. Pagdating po sa verse 17 ng chapter 4, dito na po nagsimula ang kanyang ministry nung siya po ay 30 years old. At nagturo na po from chapter 5 up to chapter 7 ng Matthew. Dapat po yung mga itinuturo ni Jesus, doon tayo mag-focus para makita natin kung paano siya mangaral. Buti nga walang binanggit dito ang Panginoon kayong gumagawa ng mga sexual immorality. Lumayo kayo sa akin at wala na dito eh. Maaring yung mga nandito, kausap ni Jesus, nagbi-ministry, pero baka gumagawa ng kababuyan sa loob ng church. Alam ni Jesus yung puso natin eh. Manuloko ba natin ang Panginoon? Itong mga taong ito na humarap kay Jesus, ating Panginoon, manuloko ba nila ang Panginoon? Sinabi pa nila yung kanilang mga ginagawa nung sila ay on that day, many will say to me, Lord, Lord, di ba nag-aaral kami sa iyong pangalan? O di ba nakakatakot mangaral kapag wala ka sa kalooban ng Diyos? Nakakatakot yung nasa ministry ka, nasa loob ka ng church, pero wala ka sa kalooban ng Diyos. You are in hell, whether you like it or not. Same. Same po. Lahat po ba nang nandito, nasa loob din ng church pag Sunday? Amen. Be aware. Mag-ingat po tayong lahat. Karamihan po sa atin ngayon na nandito na mga workers na tayo, nagpapastor na po tayo. Hindi ko rin alam kung yung mga taong ito na humarap sa ating Panginoon. Pasensya na kayo, pinapakita ko yung Bible, yung cellphone ko kasi ito yung binasa ko. Maaring yung mga ito, may mga pastor din. Yung humarap kay Jesus. Maaring yung time nila ay Pariseo. Pero yung mga Pariseo, yung time natin ngayon, mga pastor na po. Bakit sinabi niyang lumayo kayo sa akin, mga gumagawa ng masama? Kasi alam ng Diyos yung puso ng tao. Kaya kung nagmi-ministry ka, sarili mo na lang yan, sistema mo na lang yan, o ang sinusunod mo tao, impyerno ka. Amen. Sensya na po kayo. Ayaw ko pong magturo ng kung ano-ano lang. Jesus did the will of the Father. Ito po, kung paano nangaral, kung paano sinunod ni Jesus Christ ang kalooban ng Father. Jesus say what the Father say. Dapat ganoon din po tayo. Kung ano ang sinasabi ng Ama, yun lang din ang itinuro ni Jesus. Yun ang kalooban ng Ama. Kung ano yung sinasabi ng Ama, yun lang din ang sinasabi ni Jesus. Hindi siya nagturo sa kanyang pansariling katuruan. Basahin niyo po ang Biblia. Kahit hindi na tayo magbuklad ng ibang mga talata, alam niyo naman yan. Walang itinuro ang Panginoong Hesukristo na hindi galing sa Ama. Wala. Di tayo.
Lahat pa ng itinuturo natin galing sa Ama o galing lang sa libro? Pastor, maganda naman yung libro na nabasa ko eh. Ang galing ng author. Yes, wala tayong problema dyan. Mga karagdagan lang po yan, please. Pag nanakaw po yun ng aral. Kung gusto niyo po yung hindi nakaw na aral, yung galing kay Jesus. Yung galing sa Biblia. Amen. Jesus did the will of the Father. Jesus say what the Father say. Ganun din po tayo dapat. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga pagtuturo. Walang problema sa mga fellowship, sa mga kung ano-anong activities dyan. Walang problema. Basta yun ay sinasabi ng God the Father. Pero kung ginagawa nyo na lang sa sarili nyong paraan, bahala kayo. Sayang. Sayang. Ay sasabihin ko po sa inyo, sayang. Ito nga maaring sa harap ng Panginoon, masama yung kanilang kalooban. Kasi ang sagot ng Panginoon, lumayo kayo sa akin mga gumagawa ng masama. Pinagyabang pa nila yung kanilang ginawa. Nangaral kami sa iyong pangalan. Nagpalayas ng demonyo. Paano mo papalayas yung demonyo kung kasama mo? Hello? Okay po ba tayo? Amen. Nasusundan po ba natin? Amen. Tayo po ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Say what the Father say. Teach what the Father teach. Kung ano yung tinuro ni Jesus, yun din yung ating ituturo. Kasi kung hindi, malaking problema sa loob ng church. Wala doon ang pagsama ng Diyos. Wala. Kahit pa gumagamit ka ng Biblia, kung wala ang pagsama kung wala na doon ang kalooban ng Diyos. Do you believe sa ating panahon ngayon, marami sa loob ng church gumagawa ng sexual immorality? Marami. Kaya damay-damay sa loob ng church. Kasi wala na doon ang Espiritu ng Diyos. Madaling pumalakpak, madaling kumanda, madaling mangaral, nag-aaral ka eh. But the question is, nakalinya ka pa ba sa kalooban ng Diyos? Kung hindi pupukuli ang lahat. We ask for forgiveness. At kailangan natin magbago habang nabubuhay ka pa. Eto, hindi na sila pwedeng makapagsisi. Haharap na sila sa hukuman ng Panginoon eh. Ito po yung pagkakataon habang nabubuhay pa po tayo para bigyan tayo ng pag-asa ng Diyos na magsisi at magbago. At kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, dapat may nababago dito. Kung wala, pagbalik mo sa inyo, yun pa rin. Dito ka lang mainit. Pagbalik mo dun, malamig ka ulit. Kasi gagawin mo ulit yung gusto mo, hindi yung gusto niya. Real talk tayo. Amen? Amen. Kasi nagmamalasakit po ako, tayo sa kaluluwa ng bawat isa. Amen. Ayaw ng Panginoon na yung pangangaral natin sayang. Pumapalakpakan o hallelujah ka, pero hindi ka na sinasamahan ng Diyos. Nakakatakot po yun. Nakakatakot. Dami-dami yung ginagawang ministry, bakit ka nagtataka kayo? Walang nangyayari. Kapain po natin yung ating mga puso. Lalo na po tayo ng mga tumatayo sa likod ng pulpito at nangangaral ng salita ng Diyos. Say what the Father say and do
pa rin. Ang gawin pa rin natin ay kung ano ang sinasabi ng Diyos Ama. Kasi yun ang ginawa ni Jesus. Tayo, ano yung mga pinagkagagawa natin? Ang ginagawa ba natin ay yung sinasabi ng Father in the ministry. Baka hindi na po. Hindi po ito biro. Yung mga buhay natin sa harap ng Diyos, huwag niyo pong bibiruin ang paglilingkod, huwag niyo pong hahaluan ng kasalanan. Pag nagbiministry ka, may halong kasalanan, hindi ka na sinasamahan ng Diyos. Magkaiba yung nagkakamali sa nagpapatuloy sa kasalanan. Nandun pa po ako sa nagkakamali, pero wala na ako sa nagpapatuloy sa kasalanan. Praise the Lord, kung hindi na po kayo nagkakamali, malapit ka na sa langit. Magpaalam ka na sa katabi mo kung hindi ka na nagkakamali. Kasi baka mamaya kukunin ka na ni Lord. Doon ka na sa piling ng ating tatay. Maraming itinuro ang Panginoon na ang gaganda. Tayo kung ano-anong itinuturo natin, kung ano-anong ginagawa natin sa ministry. Masarap magpaawit pag kasama mo ang banal na Espiritu. Ang sarap mangaral pag sinasamahan ka ng banal na Espiritu. Pag sinasamahan ka ng banal na Espiritu, nasa kalooban ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero kung nag-ministry ka, wala na yung Holy Spirit. Wala na yung banal na Espiritu, banas na Espiritu ang nandyan. Seryosohan po ang paglilingkod sa Diyos. Napaka-sensitive. Alam natin ang storya ni Jonah. O hindi yung kakilala nyo, yung Jonah sa Biblia. Nag-disobey, damay lahat. Gusto nyo yun? Kaya nga, mapapansin nyo sa church, damay-damay. Kasi may lihim doon na gumagawa ng kasalanan. Baka ngayong mga tumatayo pa eh. Baka ngayong mga tumatayo pa eh. Ang galing-galing mga aral, pero may ginagawang lihim na kasalanan. Hindi ka sasamahan ng Diyos. Hindi tayo sasamahan ng Panginoon. Kahit hindi ko na ipaliwanag yung immorality, alam nyo na yun. Basahin niyo po 1 Corinthians chapter 5. Sabi ni Pablo doon sa gumagawa ng immoralidad, ibigay niyo na kay Satanas ang kanyang katawan upang hindi mapahamak ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Alam niyo po, napaka-sensitive. Lalong-lalo na po tayo ng mga lingkod. Walang exempted. Gusto niyo ba ito din ang marinig niyo sa Panginoon? Lumayo kayo sa akin bago gumagawa ng masama. Ibig sabihin itong mga ito, habang nabubuhay sila nasa loob ng church, gumagawa ng ministry, pero hindi itinigil yung ginagawang kababuyan sa loob ng church. Kaya nung humarap sa Panginoon, hindi nagsisi, hindi nagtago ng buhay, ang sinabi nila, Panginoon, nangaral kami sa pangalan mo, nagpala. Tingnan natin. Totoo po yung sinabi ng ating Panginoon sa verse 23, hindi po siya nagbibiro. Kaya nga sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang gumagawa. Yun lamang. Only, sabi pa nga sa English but the only one who does the will of the Father. Dapat yun ang pattern natin sa loob ng church. Kung pastor ka, kung pastor tayo, kung nakangaral ka, dapat isa lang yung pattern natin. To do the will of the Father in heaven habang ikaw ay nabubuhay dito
dito sa lupa kung gusto mo sa langit. Amen? Kung gusto mo sa langit ka, mabuhay tayo na naaayon sa kalooban ng Diyos. Pero kung halo-halo yung paglilingkod mo, gawa ka ng mabuti, worship ka kunwari, mangangaral ka, pero yung ginagawa mong kasalanan tuloy-tuloy, huwag kang umasang sinasamahan ka ng Diyos. I tell you the truth, hindi ka na sinasamahan ng Diyos. Kahit pa nagmi-ministry ka ng Monday to Sunday, pag wala ka sa kalooban ng Diyos, ekis mo yan. Ekis mo. Sa ministry, walang magalingan. Walang magaling-magaling. Ito, pinagyabang nila yung kanilang nagawa eh. Sinabi nila, nawa po, pag-uwi natin mamaya, yung salita ng Diyos may napuntahan. Kasi kung narinig mo, hindi mo rin sinunod, hindi mo rin in-apply, baka mamaya kunin ka na ng Diyos sa impyerno ka. Hawak mo ba ang buhay mo na sasabihin mo, hindi, hanggang 150 years ako, hindi, mamaya na kunin ka na ni Lord eh. Pero habang hindi pa tayo kinukuha ni Lord, kung sino man yung nagmi-ministry na may halong gawang kasalanan sa loob ng church, after this service, isipin mo magdesisyon ka, Lord, sorry, ititigil mo na. Pero kung hindi mo ititigil, bahala ka. Akala mo langit ka, hindi po, langit-langitan lang yan. Yung langit-langitan, mahuhulog sa dagat-dagatan. Langit-langitan lang yan. Ito pong mensaheng ito para po sa ating lahat. Kasama po ako. Kaya kailangan po natin mag-ingat. Kasi ang kaaway natin na si Satanas ay isang espiritu pero totoo at meron din kapangyarihan. Alam niya yung kahinaan natin lahat. Eh kung kulang ka sa pagbabasa, kung kulang ka sa pananalangin, ang sarap na parang puro ministry, no? Monday to Sunday. Pero mapansin mo wala ka na sa kalooban ng Ama. Kasi yung pinapangaral mo, sarili mo na lang. Yung ginagawa mo, sarili mo na lang. Kasi Jesus, hindi man niya ginawa eh. Hindi niya ginawa yan. Do the will of the Father with the Holy Spirit. Doon palagi. Kasi kung wala na yung pagsama ng Espiritu Santo, kahit gaano ka kagaling, kahit alam mo pa yung Genesis to Revelation, kung wala na ang pagsama ng Espiritu Santo, marami pong magagaling mangaral, magagaling magturo, pero hindi natin alam. Pastor, paano ko malalaman kung sinasamahan ako ng Espiritu Santo sa ministry? Alam ko yun yung mga tanong natin sa ating kaisipan. Am I right? Kasi gusto natin makasigurado. Amen? Huwag yung haka-haka. Delikado po yan. Pag umanto ka ng ministry, meron kang joy, meron kang kapayapaan, and the Holy Spirit is there for you. Amen. Pero kung nagmi-ministry ka, parang ang bigat-bigat pa rin, wala kang kapayapaan, iniisip mo pa rin yung problema mo, yung ginagawa mo kasalanan, ang sarap-sarap, tuloy-tuloy pa rin. Wala. Pegi po yan. Hindi yan makakapunta sa langit. Sa langit-langitan lang yan. Ako? Nagkakaunawaan po ba tayo? Amen. Hindi po nakakasawang basahin
Ang Matthew chapter 7 verse 21 to 23, itatama palagi yung ating puso kapag palagi natin inuulit na binabasa ang salita ng Diyos. Tumayo po tayo lahat. Let us pray. Bawat isa po sa atin someday, haharap po tayo sa Diyos. Yan ang isang katotohanan. At kung sa ating ginagawang paglilingkod ay parang pakiramdam mo wala ka na sa kalooban ng Diyos, it's not too late. It's not too late. Magpakumbaba tayo sa Panginoon, magsisi. Ang ibig sabihin po ng pagsisisi, kung ano yung pinagsisihan mo, huwag mo nang ulitin. Yun ang true repentance. May true repentance at false repentance. Ang false repentance, hiningi mo ng tawad ngayon at after 3 days, gagawin mo ulit. False repentance po ang tawag natin doon. Ang true repentance, yung hiningi mo ngayon ng tawad, kung gaano kadami yan, huwag na natin uulitin. Kung gusto nating makapiling ang Panginoon. Kasi po, habang nandito po tayo naglilingkod sa Kanya, inaayos ng Diyos yung ating mga puso. Minsan po, maraming mga tao, narinig na nila yung salita ng Diyos, nangangatwiran pa. Wala po tayo dapat ikatwiran sa salita ng Diyos. Kasi minamahal ka ng Panginoon kung bakit natin narinig ngayon ang mensahe ito. Hallelujah. Panginoon, salamat sa iyong makapangyarihang salita na ibinigay mo po sa amin. Ipinakita mo po ang halimbawa, Panginoong Jesucristo, nung ikaw ay pumunta dito sa mundo at nagkatawang tao. Wala kang ibang ginawa kundi gawin ang kalooban ng Ama sa langit. Wala kang ibang pinangaral kundi ang sinabi ng Amang nasa langit. At lahat ng iyong ginawang paglilingkod, may pagsama ang banal na Espiritu. Kaya din po sa amin, Panginoon, ito din po yung gusto namin buhay paglilingkod, Panginoon. Ang gawin, ang kalooban ng Amang nasa langit. Panginoon, salamat po sa mga aral na ito na ibinigay mo po sa amin. Salamat din po, Ama, na ginamit po ang iyong paglilingkod. At dalangin po, Panginoon, ang mensahe mo, ang salita mo sa umagang ito, ay napunta sa loob ng aming mga puso upang ito po ay magbigay paalala sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat sa iyong dakilang pagmamahal. Lahat po kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa inyong harapan. Ano man yung aming papakukulang sa paglilingkod, parawarin mo po kami. Panginoon, kung meron man po dito, Panginoon, nag-ministry, meron may ginagawang lihim na kasalanan, ikaw ang nakakaalam nito, Panginoon. Ang dalangin ko, Panginoon, bago mahuli ang lahat, ay itigil po niya ito, Panginoon, kahit po masakit. Kasi ang kasalanan ay masarap gawin. Pero ang dalangin ko, Panginoon, patuloy niyo po ang aming mga buhay. At Panginoon, tulungan niyo po kami na sa amin pong pangangaral
ipangaral namin ang iyong salita. At yung mga ginagawa namin sa loob ng church ay nakapaloob pa rin, Panginoon, sa kalooban mo. At Panginoon, huwag mong hayaan na kami ay mangangaral, na kami ay gagawa o kami ay maglilingkod na wala ang pagsama ng banal na Espiritu. Panginoon, kailangan ka namin palagi sa aming mga buhay, sa loob ng aming mga pamilya. Lord, yung aming mga sitwasyon, yung aming mga pagsubok, yung aming mga problema, alam mo ang lahat ng ito. Pero magkaiba po, Panginoon, pagdating na po sa aming paglilingkod. Kaya Panginoon, salamat na ang iyong mga salita ay makapangyarihan. Tama yung sinabi mo, Panginoon, na hindi lahat ng tatawag sa iyo ay papasok sa kaharian ng langit kasi alam mo ang puso ng tao. Lord, kung ano po yung dapat pang paguhin mo sa aming mga buhay, paguhin mo po kami, Panginoon, lalo-lalo na yung aming mga karakter, Panginoon. Paguhin mo po kami. Paguhin mo po kami, Panginoon. Upang ikaw ang maparangalan sa aming mga buhay. Wala pong mas mataas dito sa amin, Panginoon. Kami po ay pantay-pantay sa iyong harapan. Kaya, Panginoon, patuloy mo na kausapin mo po kami sa oras na ito. At naniniwala po, Panginoon, na ang iyong mga salita ay nagbigay liwanag sa amin pong lahat. And I pray na lahat po sa amin na nandito ngayon, someday we will be in heaven. Kasi po, ang gagawin po namin ay mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa Panginoon, purihin ka, nagilaan ka sa aming dalagnahan. Ikaw lamang ang mataas, hindi ko ang iyong likod. Ikaw lamang at ikaw lamang, wala nang iba. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin. Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa salita niya na patuloy nagbibigay ng kalakasan at magtutuwid sa ating bawat isa. Dahil tayo wala tayong hindi tayo karapat-dapat sa ating Panginoon, bagkos kung ito'y tanggapin natin at sundin, maging karapat-dapat tayo sa ating Panginoon. Kaya ang gagawin po natin, huwag natin isasarado ang ating pagdinig, pamimil sa salita ng Panginoon. Dahil ang Panginoon lang ang siyang nakakaalam ng buhay natin at puso natin at ang ating mga kaisipan. Patuloy tayong magpakumbaba sa ating Panginoon. Dahil wala tayong karapat-dapat na ipagmamalaki sa ating Panginoon. Dahil lahat alam ng Panginoon, di ba sa pagtuturo kahapon, yung buhok po natin bilang ng ating Panginoon yan. Lahat yan alam ng Panginoon. Kaya ang lahat ng ito na narinig natin yung salita ng ating Panginoon, nawa na ito'y hindi pa huli ang lahat. May panahon pa po, mga kapatid. No? May panahon pa po. Kaya sa oras na ito, nawa na tanggapin natin, huwag natin isipin na pinatatamaan tayo ng salita ng Panginoon. Bagkos ito'y pagpatutuwid lang pa sa atin na Panginoon ay patuloy nagpapatuwid at patuloy tayong naghahanda sa muling pagdating ng ating Panginoon. Amen? Kaya sa oras nito, patuloy tayo sa pagbibigay, pangungunahan po tayo ni Pastora
Marita, wala Marita. Okay, good morning po, God the Father, the Son, the Holy Spirit. Good morning to everyone. Napang talagang mensahe ng Panginoon. Pag ito'y nangyari sa ating mga puso't isipan, ay maunawa natin ito talaga. Isi-share ko, pwede ba magpasalamat muna ako sa Panginoon? Papasalamat ako sa Panginoon kasi inangkas ko talaga ako 15 days. Ngayon sabi ko, Lord, hindi ito yung magiging hadlang na hindi ako makatel ng WPS. Kaya, thank you, Lord, at narito ako sa iyong kataas-taas ang papuri. Amen. Babasahin ko sa Psalm 20 about the prosperity. May the Lord answer you in the day of trouble. May the name of the God of Jacob defend you. May send you help from the sanctuary and strengthen you out of my Zion. May He remember our offering and accept burnt sacrifice, Selah. May He grant you according to heart desire and fulfill all your purpose. May the Lord the blessing for God's word. Ito pong verse na to, tungkol po sa pagbibigay. Na ating pagbibigay, hindi lang po sa financial, kundi i-offer pa rin po natin ang ating mga puso upang tayo maging kaaya-aya sa Panginoon. Ngayon po, sinabi pa niya sa Philippians 4:19, my God shall supply all our needs according to His riches. Kaya papasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang mga promises, Lord, na talaga. Maraming yung bawat isa sa atin ay magbibigay ng may joy of our heart. Yeah, Lord, Father, we thank you. We bless your holy name, O God. Maraming salamat sa iyong divine protection, divine power, Lord, that you give us. Thank you for the strength, knowledge, Lord. Lord, salamat po ang bawat isa magbibigay ay yung pagpapalay na may joy sa aming mga puso. Lord, salamat po, Lord, sa iyo po ang kataas-taas ang papuri. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. Kailangan tayo magbigay sa mga nagpiko. May awit pa, may awit. Okay, bago magbigay sa kanila. Yung ibinigay ko natin kahapon na umaga ay nabigay na sa ating isang kapatid na namatayan. So ngayon naman, diba? Meron tayong pastor sa Mandino na hindi nakapunta dahil siya po ay nadisgrasya. Kaya ang ating kaloob din sa Panginoon ay gamitin din natin na tulong din sa ating kapatid. Sabi ni Apostol Pablo sa Gawa 20:35, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Mas mapalad tayo nagbibigay dahil wala pa tayo sa ospital, di ba? Yes. Kung natin ay nandun sa ospital, kahit mamayaman yun. Kaya, di ba naman? Di ba? Ang saklap nun, di ba? Tingnan nyo, ang saklap nun. Nadisgrasya pa na doon sa nag-TTH, tapos dumating pa ang balita, namatay pa yung barrio, di ba? Ang saklap. Kaya, makitanis ang tao, sabi din ng Roma 12:15, makitanis kayo sa nananangin, tumatangis, makikalak po kayo sa nagagalak. Kaya atin po may bibigay na kaloob, tulong sa umagang ito ay pakikitangis po natin sa ating kapatid na nananangis. So, pribilegyo po ito mga kapatid pag tayo po ay nakatulong. Sige po, yung mga awit, abang tayo ito lang. Ay, wala po.
Baka mo lang, Lord. Maraming salamat. Napakaganda natin ng mensahe ni Pastor. Napakaganda natin na ano mga challenge sa dumarating sa atin, ano yung mga trials, yung mga personal failures natin, hindi yun ang magiging rason para tumigil tayo sa pagpuli at pagsamba sa ating Panginoon. Minsan tayo gusto kong ibahagi itong aming na to na nagkaroon po tayo ng mission sa India at tunay na doon sa isang lugar doon sa Omisa na talagang pinapusigit mo ang mga Kristyano. Binabaon ng buhay, sinusunod ang mga simbahan, sinusunod ang mga Biblia. So nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makita ko at magawa at malikapot itong aming na to. Kaya po isama po natin sa ating panalangin ang lugar po ng India. Isang lugar sa India, kapwa Kristiyano, pinahihirapan nila. Mga bata, walang malay, nadadamay ng puto, namamatay. Sinusunod ng buhay, Kristyano walang kasalanan. Sinusunod mga simbahan, gawin niyo na ang tamang mali. Panginoon, sa kanila'y paghibati, pagmamahal ng dapat manali. Kristyano, ano bang langis sa mundo, magsama-sama sa loob, magpupuri. Nagtatago, walang matulungan, sa bawat buwan ng kanilang hinayan. Mabangis na iwan, nangingilangan, mapag-aral at tagulan, nagtitiis na lang. O isa, hanggang kailan kaya Kristyano'y magdurusa? Kanilang sisigaw, Panginoon'y tulungan. Huwag mong Thank you so much, O God, that we rely everything to you, O God. We leave everything to you, O Lord Jesus. It's straight in our tomorrow, O God, that you will never break in every directions of our life the path of righteousness in the power of indwelling Christ, O God. Minsan pa po, Lord Jesus, give us a high and right attitude, O God, sa bawat isa sa po sa amin, O God, a caring attitude, O Lord Jesus, an attitude of humility, an attitude of your gratefulness, O God. Lord, maraming po salamat.
Salamat din sa tupos sa bawat isa sa amin, O God. Ang katatagan ng kalooban, kapayapaan ng kaisipan, kaganahan ng puso, at kalakasan po ng pangangatawan ang ibigay mo po sa bawat isa sa amin, na ikaw ang aming patnubay, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming kaagapan sa bawat sandali, Panginoon. Maraming mga salamat. We glorify you, we honor you, we exalt you, we magnify you, we continue praising and worshiping you. In the name of Jesus we pray. Amen. Yan ang ginamit ko. Alam ko ninyo, mga kapatid, habang si Pastor Joey ay nagsasalita, damang-dama ko yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Na dumadaloy sa kanyang puso na kanyang binabahagi. Dahil alam ba ninyo, mga kapatid, yun talaga yung totoo. Ako, inamin ko. Napakahirap kong gawin yun. Talagang ituwid mo yung kapwa mo na diretsahan, lalo-lalo na pag mayroon kang, di ba, tinatanong na utang na loob. Pero alam ko ninyo, yun ang tama. Di ba si Jesus, nireview niya yung mga parisiyo, yung mga galit sa kanila. Pero sinabi niya yung pagtuhanan. Dahil yung totoo. Ako nagsalita sa na, si Pastor Joey kanina, talagang naman-nama ko ninyo kanyang pagmamahal sa atin. Talagang yun yung totoo talaga eh. Na ayaw mo, di ba? Ayaw mo na mapahamak ang iyong kapwa. Kaya sinabi mo yung pagtuhanan dahil pagdating ng panahon, di ba, tayo din nagsisihin, di ba? Talagang mas mabuti na yung talagang nire-review mo, di ba? Sinusuway mo, pinapaalalahanan mo na may pagmamahal. Kaya salamat po, Pastor Joey, sa mensahe ng Panginoon. Dahil yan talaga yung tama. Lalo na sa ating kapanahunan ngayon. Kasi ako rin, ang ako'y nananalangin pag madaling araw. Wala po akong ibang tinututok din ang panalangin. Hindi lang sa iba ko niya aking sarili. Aking gulo. Kaya ako naman ang sayang ng aking pagpapagal. Dahil lang sa pira. Dahil lang sa mga bagay-bagay. Kasi napakahirap manindigan. Minsan kahit pastor pa. Napakahirap manindigan pagdating sa pira. Lalo na pag kailangan mo na, di ba? Nawawala na ang panindigan, pero hindi pa rin dapat. Kaya ako, bilang pastor din yan ang aking hinihiling. Talagang kinikilala ko na hindi ko kayang baguhin yung aking mga kahinaan, yung aking sarili, kakayanan. Sa tulong lang talaga ng Panginoon. Amen. Dahil tama yung sinabi ni Pastor Joey na lahat ng tayo ay nagkakamali. Dahil biblical din yan eh. Santiago, chapter 3, verse 2. Sabi nung liwanag, lahat tayo ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Sabi nung. Pero meron siyang sinabing hindi nagkakamali. Sa tulong sabi niya, ang hindi nagkakamali ay yung taong ganap, sabi niya, at marunong magpigil sa sarili. So, ibig sabihin, mayroon din talagang hindi nagkakamali. Yun talagang marunong pero napakahirap nagpigil ng sarili. Sa ating sariling kakayanan, hindi natin kaya. Sa tulong lang talaga ng Panginoon. So, meron tayo. Ako, salamat. Ang dami ko natutunan sa mensahe, ganun pala yun. Kaya ako mismo, itinuwid din ng Panginoon sa mensahe niya sa umaga ito. Dahil, yun pala, di ba? Malala ninyo si David at saka si Saul. Parehas na hari, di ba? Si David talaga yung totoong
nagsisisi yun dahil nagsisi siya, hindi na niya ginawa, di ba? Pero si Saul, makita mo nagsisi naman din. Kasi patuloy pa rin niyang ginawa hanggang sa siya ay mamatay. Kaya nakaka-lungkot ako, natamaan din ako doon. Minsan, meron namang pagkukulang minsan dahil sa kahirapan, dahil sa matinding pangailangan ay talaga nagagawa mo pa rin. Pero alam rin nyo, sabi rin niya rin sa loob, sa kaligtaan, kahit gaano daw, hirap ng buhay mo. Pag ikaw ay pagmamatay ka na sa mundo, pag ikaw ay magnakaw pa rin na makain, kasalanan pa rin yun. Kahit ikaw ay gutom na, magnakaw pa rin na makain, kasalanan pa rin. Sa madaling salita, ang nais ng Panginoon, mabuti na lang yung mamatay ka na lang sa gutom na hindi nagkasala. Kasi yung mamatay ka sa gutom, nakakain ka pa, pero mamatay ka pa rin din dahil wala kang makain, di ba? Napaka-lungkot. Kaya, naliwanag po mga kapatid ang mensahe ng Panginoon na sa hirap naman na ginawa, dapat aharap tayo sa Panginoon na malinis, wala po kami. Kanya-kanya po tayo, pagdating sa pag-uupong, kanya-kanya po tayo harap sa Panginoon. Kaya, ating panalangin sa oras na ito, mga kapatid, ang panalangin naman natin ay sa ating sarili, humingi tayo ng tawad, pagtawad, at ipanalangin din natin ang ating kapwa. Kung siyempre, hindi naman natin, kung sila nahihirapan din, tulungan siya ng Panginoon para mamuhay tayo ng totoo, alisin na ang masama dahil hindi talaga pwede yun. Ang may halo, paglilingkod sa Panginoon ay katuhanan, hindi biro-biro at wala pong halo. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Bahala po kayo kung anong posisyon ninyo, nakaupo, nakatayo, nakalagon, basta namalaga. Manalangin po tayo, kung puso, hindi ko alam kung ano inyong mga kahinaan. Hindi nyo naman alam kung anong aking kahinaan, kaya manalangin po tayo sa bawat isa. Sabihin natin doon, ano man ang aking kahinaan din ng aking kapwa, tulungan po ninyo na ito yung pagtagumpayan niya. Hindi lang ang ating kahinaan, ang ating hingian ng tawad, hingian ng tulong sa Panginoon para magtagumpayan kung hindi ng ating kapwa dahil nais ng Panginoon, mga kapatid. Lahat po tayo dito, ayaw ng Panginoon na mayroon po mapahamak ang isa sa atin. Ayaw po yung ng Diyos. Nais ng Diyos na hindi masayang ang ating mga paglilingkod, ang ating pagpupuri, ang ating pananalangin. Amen. Ayaw ng Diyos na isa sa atin dito ay mapahamak. Lahat tayo, hindi lang dito pagsakasama natin, hindi ba rin sa harap ng Panginoon sa kabilaan ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Siguro? Mag-round natin yung mga Pastora. Mag-round natin yung mga alam ko ninyo, yung anak ko rin, tama yung sinabi ni Pastora Berna, yung sa Kristiyano, pinakita nung nakaraan, araw yung sa anak ko kasi marunong siya sa sinusunog yung ibang mga mayroon subdivision ng mga Kristiyano sa ibang bansa, sinunog ng mga Muslim, pinagpapatay sila, wala man lang magtatanggol. Pero ang mga yun, bayani yun sa harapan ng Panginoon. Kahit hindi ba pinagtanggol ng tao, nagtanggol sila ng Panginoon. Yan yung bayani sa harapan ng Panginoon. Yung mga kahit kamatayan, pinaglaban nila ang kanilang pananampalataya. Hallelujah. Awitin po natin muna yung Hallelujah, yung ano yung pinawin ng Panginoon. Awitin mo na natin yung habang ating inaawit ay tulay-tulay natin ang ating sarili. Ano bang kiyo? Ano bang kiyo? Ha? Ano kayo? God is so good. Masundan ninyo. Sumamit po tayo lahat para sa ating Panginoon. Hallelujah.
Salamat sa Panginoon. Ganyan po tayo kahalaga sa harap ng Diyos. Kasi ayaw Kanyang mapahamak. Tayo lang naman talaga ang matigas ang ulo, tayo lang. Pero ang Diyos, mahal na mahal Kanya. Mahal na mahal na tayo. Amen? So, salamat talaga sa Panginoon. Talagang naramdaman ko po kumilos ang banal na Espiritu. Amen? Hanggang ngayon nga po, nandito pa po sa atin ang presensya ng Diyos. Kailan po, kung gusto niyong kausapin ng Panginoon, habang nakaupo po kayo, huwag natin ilimitahan ang Diyos. Amen? Kahit napalit tayo sa pagkain na yan, ang mahalaga yung maramdaman mo yung pagyakap ng Diyos. Alam niyo po, habang nararamdaman natin, nararanasan natin ang presensya ng Panginoon, kanina sabi ko po sa Lord, Lord, please po, iyakapin mo po aming lahat. Lugi ka kung hindi mo naramdaman ang pagyakap ng Diyos kanina. Lugi ka kung hindi mo naramdaman yung presensya ng Diyos. Amen. Hanggang ngayon, kasama pa rin natin ang presence ni God. Amen. Hindi tayo pwede ka magbigay ng pagpuri sa word habang nakaupo ka. Amen. Sige po. Pagkilos ng Panginoon, pinayagan na talaga sa atin na nandiyan. Pero mapahal, pero mo naman, gaano tayo, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos, diba? Pagkasalanan mo tayo, pero yun ang pinagdaman ng Diyos sa atin. Huwag natin sayangin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kapatid. Huwag natin sayangin, huwag natin hayaan na maagaw ito ng Diablo. Totoo, mga kapatid, na lahat ng tao ay mahal ng Diyos.
Pero hindi rin lahat ng tao ay nagmamahal ng totoo sa Diyos. Amen. At salamat, isa po tayo doon sa totoo nagmamahal sa Diyos. Kaya mga kanina, mga kayo nanalangin, hininto ko na lang yung prayer dahil yun ang hinihintay sa akin ng Panginoon, yung kanyang pagmamahal dahil lahat tayo ayaw ng Panginoon na kahit isa sa atin ay mapahama. Kaya ipinagawa sa atin yun ng Panginoon at ayaw niya na talagang making yung totoo talaga. Yung totoo talaga. Diba? Kaya asahan ko natin ang pagmamahal ng Panginoon. Dalagan natin kahit saan. Huwag lang natin ito sayangin. Totoo ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya totoo din na nais din ng Panginoon na totoo rin natin siya mamahalin. Amen. Amen. Okay? Siguro wala na linis. Ito na lang. Kung may malimanan pa ninyo. Yung ubus-busan na lang siya. Kasi na rin. Wala na maglinis sa playground kasi maulan naman. Pagkatapos ng closing prayer, yun na lang, makakainan na. Kung na daw na 7:30 kasi 7:40 ang pag-ngayon ako ngayon, hindi pa ako nakaligo. So, sino mo closing prayer? Pastor Lloyd. Kayo pa ang closing prayer. Para makakalo tayo. Tayo na meron lahat, mga kapatid. Abba, Father, salamat sa Messiah, Diyos. Thank you, Lord God. We humble ourselves before you, Lord. Thank you for moving in us, Father God. Thank you, Father, that we are all inspired through the help of the Holy Spirit. Please us together in our businesses, our ministry, individual. We just acknowledge for your faithfulness wherever we go. You're still with us. Lord, we just thank you for everything that we have today. We give all the praise and glory for your words, oh God. Help us, every one of us, oh God, to be faithful and we develop our ministry, oh our Father, that we serve one another faithfully. Bring us, Lord, into our righteousness that are not staying our own self, but you self, oh God. Through circumcise our hearts, Father, before your holy throne, oh God. Thank you for your servant, Lord, to rebuild one another, God, your words. Na faithfully, oh God, kami, Panginoon, paglilingkod siya magpatuloy. Oh Lord God, hallelujah, Father, thank you, Lord. Mula sa sinimula ka sa Monday ng Lunes hanggang ngayon, ang masalita mo, Diyos, ay siya namin gabay sa araw-araw. At Lord God, salamat po, Diyos. Pagkulan po kayo, nagmamahal sa amin sa isa't isa. At Lord God, araw, nagkaiwalay-walay kami, Lord God. Sa aming katawan, ngunit pagkusin mo kami sa pag-ibig at sa iyong banal mong Espiritu Santo. Salamat po, Diyos, ipinahayag mo ang isa't isa. At higit sa lahat po ng mensahe mo, hindi maaataw at kayo magpatuloy at magpapupuna kami sa isa sa aming Panginoon God. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ibig mo'y walang hanggan. At Lord, araw na ito, ikatanin tagumpay kami, O Diyos, sa pangalan mo, Jesus. Salamat sa lahat, ang pagpupuri, pagkarangalan, ay siyo lamang at kami insurmento lamang at kami ulungan sa oras na ito. Pupunta sa aming iba namang mga gawain ngayon sa aktibidades namin. Ang iyong kapangyarihan dugo, ang iyong kapangyarihan pangalan mo, Diyos, ay siyang kalagitnaan sa amin at ikaw lang isang layunin. Ang itataas ikaw at ulungan, paghahapat sa mga kaluluwang nawawala sa iyong harapan sa trono mo ang sa iyong banal, Ama. Salamat po, Diyos. Ang lahat ito ay kumit sa iyo sa ngalan ni Jesus. Kaming manalangin ang lahat kapulian sa Kanya lamang. In Jesus' name.